Mapapansin nyo ito mga ka-LE, kapag tinatanaw nyo ang mga barko na naglalayag papalayo sa daungan, nakikita natin na parang lumulubog ang mga ito. Unang naglalaho ang katawan ng barko o yung pinakamababang bahagi nito at huli namang nawawala ang pinakamataas na bahagi. Nangyayari ito mga ka-LE dahil habang lumalayo ang barko na ating natatanaw, unti-unti nitong nilalakbay ang kurbada ng Earth. Kung ang ating mundo ay patag tulad ng sinasabi ng Flat Earth Theory, hindi mangyayari ang bagay na ito. Kung ang mundo naman ay flat, makikita lang natin ang barko na paliit ng paliit habang ito ay lumalayo. Pero hindi ganyan ang nangyayari. Kung gusto niyo naman ng adventure mga ka-LE, pwede rin tayong maglayag sa karagatan at i-circumnavigate natin ang mundo. Ito yung paglalakbay sa karagatan at literal na iikutin ang daigdig. Magagawa natin ito kapag tayo ay naglakbay ng tuloy-tuloy sa isang direksyon. Pwedeng sa silangan at pwede rin sa kanluran. At mapapansin natin na babalik lang tayo sa lugar na ating inumpisahan. Ginawa na nila Magellan ang bagay na ito noong September 1519 kung saan patuloy silang naglakbay sa direksyon ng kanluran. Hindi sila bumalik sa direksyon ng silangan pero nakabalik pa rin sila sa Spanya. Well, technically mga ka-LE, hindi naman si Magellan yung literal na nakagawa ng first circumnavigation ng ating mundo, kundi yung mga kasamahan niya na maglalayag. Dahil tandaan natin, di ba, namatay siya dito sa Philippines. So mabalik tayo mga ka-LE. Nagawa ng mga Spanish ang circumnavigation dahil inikot lang nila ang globo noong sila ay naglakbay sa dagat. Heto pa mga ka-LE, pwede rin nating pag-aralan ang mga bituin at mga konstelasyon upang makabuo tayo ng imahen ng hugis ng Earth. Napansin ng mga astronomers na magkakaiba ang set ng mga bituin at mga konstelasyong natatanaw ng mga taong nakatira sa Northern at Southern Hemisphere. Totoo ito mga ka-LE, yung set ng mga bituin at constellation na natatanaw ng mga tao sa Europe at North America ay iba sa set ng mga bituin at constellasyong natatanaw ng mga tao sa Australia. Ngayon mga ka-LE, nangyayari ang bagay na ito dahil bilugan o globo ang hugis ng ating mundo. Ang Northern Hemisphere ay nakatutok sa ibang bahagi ng Milky Way at ang Southern Hemisphere naman na literal na nasa ilalim ng mundo ay nakatapat din sa ibang bahagi ng Milky Way. Ito bang rason kung bakit magkaiba ang mga bituin at konstelasyon na kanilang nakikita at natatanaw. Kung patag ang mundo tulad ng sinasabi ng Flat Earth Theory, iisa lang dapat ang set ng mga bituin at konstelasyon na ating matatanaw kahit nasa ang bahagi pa tayo ng Flat Earth. Ngayon mga ka-LE, kung madali lang gumawa ng sariling obserbasyon at eksperimento upang malaman natin na bilog ang Earth at idagdag mo pa ang sandamakmak na katibayang nadiskubre ng mga eksperto tungkol sa Earth, bakit ang daming tao pa rin ang naniniwala sa Flat Earth Theory?